Sorry po ako may boss. This week, mag-hello tayo sa mga farm friends natin. Alamin natin kung paano sila alagaan, pakainin, paanakin, Noo po ba ito? Yes. Noo yan. Pwede po makita? at paramihin. Simulan na natin ang hashtag Racing Farm Animals Goal dito sa hashtag Main Goals. Welcome sa panibagong linggo ng pag-achieve ng bagong goal dito sa Hashtag Main Goals! At mga besties, nandito tayo ngayon sa San Jose, Batangas para sa goal natin this week. Naabutan ko kami kanina, nag-photo up kami ng aming mga OOTD kasi pinafeel namin today ang aming pagiging farmer girls! Yes, kaya balik farm naman tayo this week mga beses. Pero hindi para magtanim at mag-ani. Dahil this week ang goal natin talaga ay mag-alaga ng mga farm animals. So, mga baka, Yan. kambing, at mga manok. Yun. Makikilala natin sila buong linggo. Ano yung pinaka-nilook forward niya na mas makilala na hayop? Gusto ko talaga mag-alaga ng kambing mga beses. Ah, talaga? Eh kami, Ano po yun? oo, ako naman, ako siguro yung mga cows. Oo, kasi parang na-curious ako sa kanila. Correct. Ikaw, ano? Ako lahat. Kasi wala ba akong experience sa lahat eh. So, Yes. very curious ako sa bongga ito. buhay nila ng mga hayop. Diba? Kaya, alam nyo guys, gagawin natin lahat yan dito sa pinakamalaking bakahan sa Batangas, sa Juliana's Cattle and Goat Farm! Yung excitement mo, daman-daman namin. Daman-daman ko talaga. Welcome to Juliana's Cattle and Goat Farm. Mga besties, kasama natin the man behind Juliana's Cattle and Goat Farm, of course, Sir Rolando Lagaya. Hello po, Sir Rolly. Magandang Hello. umaga po. Salamat po, Umaga. pinatuloy niyo po ang mga besties dito ngayon. Sir Rolly, gano'n na po katagal itong Juliana's Cattle and Goat Farm? Around 12 years na. So sir, 12 years? So ganito na po ba siya kalaki? Itong farm na ito ng 12 years na ito? Yung o nagsimula? Nagsimula? Two heads lang kami ng baka nung simula. Nung nagsimula po kayo? Oo. Heads. Bakit po naisip niyo, sir, na farming po ang pasukin? Yes. Yung dito sa cattle farm, ang talagang gusto namin ay kaudang para yon pampakain doon sa aming mga vermi. Vermi? Ano Ano po po yun? Yung vermi ay bulato yon. Oh. Ang pinakapo ng vermi, yun ang pinakamagaling na organic fertilizer. So ang una niyo pong plano ay fertilizer po Oo. muna. Hindi po talaga mag-livestock farming. Oo. Ito po may kasama po kaming kambing nga pala dito. Pakilala ka kay sir. Nice meeting you! Ay, So nagsimula po kayo 2 heads lang ng Oo. cow. Wow. Tapos ngayon po, bilang niyo pa po ba kung ilan na po ang meron kayo? Around 1,300. From, ganun, grabe. Ang bilis ng pangyayari, Ang no? bilis na pangyayari. For 12 years po ito, no? Sir, nasabi niyo po kanina, ang una niyo po is 2 baka lang po. Oo. Grabe. Nandito po yung 2 baka. Oh, nandito pa. Oo. buhay pa? Oh, buhay pa. Pero po, bukod po sa baka, ano pa po yung mga alaga niyo po ditong hayop? Pero sa'yo,
Hindi, meron kami. Ano pang galing loob ko pa sa inyo eh. Para po sa kanya. Opo. Bukod po sa mga Talaga, meron kami talaga kambing. Bukod po sa kambing at mga cows, meron pa po bang ibang mga hayop po dito sa farm ninyo? Chicken, meron po. Yun. Yun na talagang major business namin dito. Ayun. Mga manukan. Sir Rolly, pinatuloy niyo lang din po kami dito sa farm. Maaari po bang i-tour niyo kami? Yeah. Yes. Sige, pasasamahan ko kayo sa aking farm manager. Siya na talaga ang kasama ko simula na nagsimula ako ng cattle farming. Loyal. Mas marami siyang alam kaysa sa akin. Kaya niyo alagaan si Sir. Kaya siya na lang ang magtuturo sa inyo. Sige po, sir. Salamat Maraming po. salamat. Thank you, Ren. Thank you, Daddy. Daddy talaga. Balak niyo din bang bumisita sa isang cattle or poultry farm? May mga tips kami kung ano ang mga dapat at hindi gawin kapag bibisita dito. Maselan lahat ng farm animals, kaya bago pumasok ang mga sasakyan sa farm, kailangan itong dinidisinfect. At yung ilalim! Kapag bibisita sa isang farm, magpunta lang sa mga designated areas para maiwasang magulo ang mga farm animals at ang mga nagtatrabaho sa farm. Jan! No, let's go there. Ayun mo. Keep closed gates closed and open gates open. Ano ka ba? Uy! Sasarado natin. Ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos magtrabaho sa farm, lalo na kapag humawak ng farm animals. I love it! Kailangan malinis talaga Farm dapat kailangan ang animals. ating mga hands. Kapag papasok naman sa kulungan ng mga manok, kailangan mag-foot bath para walang madalang dumi galing sa labas. Ah, yan pala yun! Dispose waste and garbage properly para maiwasan ang pagkalat ng dumi na dala nito. Yeah, perfect. Ito pa, oh. Pagkaan pa. Kamay yung mabilisan mo. Ba't parang ako lang yung nagtatanggal ng kalat? Yan ang mga simpleng rules na dapat sundin para mag-enjoy sa #RacingFarmAnimals goals natin. Edgar. Good day po. Welcome po kayo sa aming poultry house. Ito pong aming tunnel vent. No? Isa po ito sa aming poultry houses. Bakit parang kakaiba itong poultry house na to, Sir Edgar? Okay, ito pong tinatawag na tunnel vent. So, control po ang temperature dito. Naka-aircon po ba? Yes. Sa ngayon po naka-blower tayo. But ito po yung building na ito ay naka-design for air conditioning building. No? So, control po ang temperature. Kita naman po namin, Sir Edgar. Grabe, ngayon lang kami nakakita ng ganyan. Yes. Ilan pong manok ang nandito po sa poultry house? So, itong house na to ay naglalaman siya ng 30,000. 1,000. Opo. 30,000. 30,000. Ang dami. Alam, parang kailangan na ito ilagay sa tray. Oo, baka po hindi siya, Okay, mapisa. so po pwede. Pwede, pwede. Ay maglagay sa Maglagay tayo, mga besties. Ready na kaming gawin ang unang trabaho namin dito sa farm. Eh, wait lang. Ano bang gagawin natin dito? Ang unang assignment natin dito sa animal farm, ang unang animal farm na alagaan natin, ay yung pinakamaliit na meron sila dito. Langgang? Ay, pakita naman sa likod Yes. natin, mga manok. Yan ang una nating assignment dito sa Juliana, si Cattle and Goat Farm. Yes. Welcome po kayo, aming visitor, si Miss Ethel. Siya po ang farm manager ng aming layer farm. Si Miss Ethel po, siya talaga nakakalam ng ins and outs ng aming poultry buildings. No? So, i-endorse ko kayo sa kanya, siyang bahala sa inyo. So, kung ano man ipagawa niya sa inyo, bahala si Miss Ethel sa inyo. Okay po, sir. Okay? Salamat po, Mag-alis sir. din. See you po, see you later, sir. See you around. Hello po, Welcome to maganda. Main Goals. Hello po, Kayo po ang maganda. tutulong sa amin para ma-achieve namin ang aming goal. Sir, Miss Ethel, ilan pong poultry house ang meron po kayo dito? bali yung layers po namin nasa 20 houses, tapos yung growing namin nasa 10 houses. Ilan po ang breed ng manok dito sa inyo? Bali ang breed lang po namin ng dalawa, Loman at DeKalb White. So, ang dami pong manok dito. So,
Tuwing kailan pong kain nila? Bali, nagpapakain po kami ng 3 times a day. Isang 4 a.m., at isang 10, at isang 1. Bali, magpapatuka po tayo ngayon. Ituturo po namin sa inyo yung proseso ng tamang pagpatuka. So kapakain na kami. Opo, Ay, tayo. patok ka! Ano po ito? Mamamari. Kasi ang haba, oh. Bali, ito po yung aming pagpapatuka ang proseso. Ibubuhos namin dito. Pagkain Tapos, ng chicken. Apo. Ano niya yan? Transfer yan. Transfer po. Dinadala ni conveyor papuntang automatic feeders. Mga ilang sako po kailangan, Ito po, ganyan po maraming manok. Bali, ang pagkaka nila dito ay 4 na sako. Isang linyang ito, 4 na sako. Ilan pong manok ang meron kayo dito sa house niyo? Ito po, bali, nasa 14,000. 14,000. Bali po, i-open niyo yung tatlong ito para lumabas sa tatlong arms niya yung patuka. Pero Sige. kailangan po i-make sure namin nakasahod, no? Okay po. So, bubuksan ko na po. Apo. Hahatakin mo lang, girl. Okay. So, may manual pa rin, ano? Yes. Ganyan po to. Ganyan po. Sige, diretso. Kailangan tuloy-tuloy. Kailangan even yung distribution. Lalabas na ang ulo ng mga Eat well. In fairness, even naman. Sarap ba yan? Okay naman? Sige, sige. Actually, besties, Dandan lang. magandang workout siya. Maganda siyang ano. Cardio. Sa? Sa arm. po, lalabas ang ulo nila dahil alam nila yung oras ng patuka. O, bestie, gusto mo try? Sige, sige. Pa-reverse naman tayo. Diretso lang po, sige. Uy, magaan lang siya, ha? Diba? In fairness naman sa invention na to. Correct. Yeah, it's fairness. Super amazing. Ngayon mga besties, tutulong tayo sa pangongolekta ng itlog dito sa farm. At syempre, para mas exciting, may challenge para sa atin. True! And for our challenge for today, mga besties, is paunahan makapuno ng itlog sa isang tray. Yes. Oh yeah! Kaya naman mga bestie, kasi fragile ang itlog. So dapat mabilis tayo makakuha na hindi na mabasa ito. True! Ready na, besties? Ready! Okay, 3, 2, 1, let's go! Yes! Oh, fresh egg. Check it! May mga mainit-init pa ba dyan? Fruit, may Arnabels. Love it! Parang galit sila na kinukuha ko yung itlog nila. O, ano na status nyo dyan? Single. Hindi yun. Sa pangongolekta ng itlog. Medyo nakakakuha naman ako. Antayin ko muna mukhang matagal pa sila. Last one. Guys, sabihin niyo sa akin pagpatapos na kayo, ha? Para malagay ko na yung isang pirasong itlog ko sa tray. Yun na lang ang natitira. Ang bilis. Yun na lang ang kulang. Marami pa kayong kulang. Isa na lang! Isa na lang. Okay. I want. Done! I love it. Okay, dali na natin kay Miss Ethel. Bale, ang unang nakapuno ng isang tray na itlog ay si Miss May Mendoza. Kaya iyon na yan. Ito yung dalawa. Akin na po ito. Pati po itong tray nila. Sorry. Pero alam niyo mga besties, hindi lang dito may mga manok. Kasi sa growing house, marami rin mga manok. Meron pa? Oo, gusto niyo ba makita? Syempre. Oh, let's go. Dito na tayo sa growing house. Yes. Growing house. Ate Ethel, para po dun sa mga besties natin na hindi alam kung ano ang growing house, ano po ba to at ano po ang meron dito? Ang growing house po, bale, siya yung palakihan ng mga manok na mga itlog. Hanggang 16 weeks namin sila inaalagaan sa growing house. Tapos after 16 weeks, saka namin sila dadalhin sa mga cages sa loob. 4 na beses kami nagpapatuka sa growing. Ilang. Po namin, Miss Ethel, bukod po sa pagkapakain, binabakunahan din po ito. Apo, bali sila may weekly vaccine lagi para sa kanilang protection habang sila nasa growing house. Sila yung lumaki na. Weekly po. Ito mga bakunado. Apo, bakunado na po itong nasa labas. Kaya gutom. Kaya Correct. Gutom sila, Tapos- kaya magkapakain na tayo. Okay, doon na Ay, siya. bibigyan namin kayo. Nang una kayo. Sige, dagdagan mo. Marami pa, marami Apo. talaga. Sige. Yan. Gutom na kayo, no? Kain! Yan. O, kumain na kayo. Kaya na kayo food dun. O, ayan mga beses, napakain nyo na ba? Yes. Lagyan nyo na lahat ng feeders? O ngayon naman, dito tayo sa kanila. Yung sa Iwan ko pagbabakuna. muna dito, ha? Yes. Dito naman tayo sa bakunan. Bali, sila po ay nagbabakuna ngayon ng NCD, Newcastle disease po. Eye drop ang route po na ginagawa nila para mas mabilis po yung
po ng bakuna, pagpasok ng bakuna sa respiratory. Diretso na po agad. Opo, diretso. Akala ko ini-inject. Eye drops pala. Tapos iniintay po namin silang kumara para pumasok yung bakuna. Sige, yan, okay. Dito din po. Opo. Tignan mo yung pagkakahawak ni Tishy, parang sa nails pa rin. Oo, pero at least Parang maayos. cuticle oil yung Yan. Okay. Ayan. Baka matuka. Ikaw nga, girl, ma. Kailangan titignan natin yung bibig ko pumapasok. Opo, makikita niyo. Sa bibig? Oo, makikita. Ah, talaga ba? Ayan, ito mo aso na doon. Aso. Okay, chan ko naman. Di pa hawak kasi ito. Ala, nakapikit na siya. Sabi niya, what are you gonna do? Ganda. Chami! Ito. Yan. Apa? Ayun ang mga besties na experience na namin kung paano magpakain at magbakuna Yes. ng mga Manok. growing chickens. Chickens. Yes. Chicken. Thank you po, Miss Ethel. Pero saan Okay. po tayo next? Bale, sunod naman po natin ay sa aming egg room sa Tugtog. Ito na. Itloga na. Tara, Tara na, tara na. go, go, go. Bye, guys! Kainin. Hindi natatapos sa pangongolekta ng itlog ang proseso dito sa farm. Yes, at meron silang egg room kung saan gumagamit ng modern technology para mag-gather and maayos sa mga egg room. Itlog. Totoo. Para malaman natin lahat ng mga bagay na niya, mga besties, syempre, tuturuan tayo ni Miss Apple, ang Assistant General Manager dito sa RL Farm. So, Miss Apple, nandito tayo ngayon sa egg room. Ano po ba ang ginagawa dito? Anong proseso ang nangyayari dito sa egg room? Dito sa egg room, binabagsak lahat ng eggs galing sa poultry. Tapos dito sinusort. Dito na rin kinukuha ng mga customers for pick up. Then may delivery din kami. Pero gaano po ba kabusisi ang pag-sort ng itlog? Dalawa ang kinds ng aming sorting. Meron kaming automatic, tapos meron ding manual na sorting. Lahat pareho po yung dito ginagawa. May automatic po kayo dito and manual sorting. Yes, oo. Miss Apple, baka pwedeng patour po kami dito sa egg room ninyo. Sure, please, sige. Yes! Ito po ba? Ito po, ano po dito? Miss Apple. Yan. So, ito yung mga eggs na galing sa truck, nasa paleta na. Tapos ilalagay doon sa machine. Pagdating din pag nilagay sa taas, isa-suction siya, yung suction machine. Tapos yun may conveyor belt na yan, papunta doon. Yan, doon masusort, doon sa may ilaw, doon sinusort yung mga inaalis yung mga crack, yung mga dirty. Tapos after nun, titimbangin na siya, lalabas na siya dito per size. Nakasort na. Paano po noon? Wala pang machine. Manual talaga na tinatransfer ang itlog. Oo, matagal. Tsaka prone sa basag pag manual lang. Sa first step pa lang, kapag meron ng apparent na flow, tatanggalin na. Ganyan po, no? O may basag, hindi ba tinanggal? Mama ako sir. Di ba masag yun? Ay, hindi ba? Try ko naman. Ang galing! Tayo sa kabila. Ganyan ba kaya? Ano pa? Pang milestone. Galing! Nakakamiss yung pag sinisip-sip na. Ang lambot mo. Ngayon naman, Miss Apples, ano po nga ang nangyayari dito sa proseso na ito? Oo, dito kung mapapansin nyo merong ilaw para mas visible yung mga cracks tsaka mga dirty. Oo. Ano? Pag may basag, yan tinatanggal na. Tsaka dirty, hinihiwalay. Ibahan po ba sa quality ng itlog yung dirty na egg? Wala naman. Mas mura siya. Tapos yung customer na lang ang naglilinis. Yun. Pero yung quality, same quality pa rin naman po ng Same egg. quality. Yung shell lang talaga yung medyo madumi. Oo. Oh, okay. Dito naman, Miss Apple, size naman ng itlog. Yes. Paano? Parang hindi ko ma-determine yung size ng itlog. Dito yung nagsisimula. Meron dong timbangan na kinakalibrate namin. So, pinoprogram na namin yung weight per size. Tapos, yan, lumalabas na siya dyan isa-isa. So paano yan nung wala pang mga machines? As in manual nyo rin tinitimbang isa-isa yung itlog? Yung kasi mga magtitinor, sanay na sila. Hindi na kailangan itimbang. Hindi na. Yung feel na lang. Oo. Tama. So dito na po natatapos ang pag-sort ng egg, Miss Apple. Oo. Yun lang
pala, no? Yun lang po siya. So after nito, diretso na po sa production. Ano to? Bibenta na po siya. Oo. For pick up na. Oh. Naging madali lang siya tignan kasi nga may mga machines na. Pero isipin natin before, no manual pa lang. Talagang matrabaho at mabusisi. Maraming salamat po, Miss Apple. Pero ano po yung nandun? Opo. Naku-curious Pwede tayo po kami kung pumunta. ano. Yeah, pwede na pumunta. Ah, yes, tara. The eggs. Ito na. Yes. Ito na yung iba't ibang size po. Ng itlog, Miss Apple. Parang dumami. Kaya nga Oo nga eh. Parang, ito po, small. Ano yung pinakamaliit muna? Ito, yung first egg. Cute. Ano po yung next natin? O, tapos ito yung peewee. Peewee. Oo. Ito po yung next size. Oo. First egg, pili. Pullets. Ulit. Oo. Ito medyo palaki na siya. Yeah. Ito na, mas alam natin mga Small. terms. Small. Small, medium, and large. Medium and large. Oo. May XL po ba? Ito yung ating extra large. Ayan, meron din! Oo. Oh my God. Ala! Ang laki, bestie! May mas malaki pa, jumbo. Oh my God, jumbo. Tapos ano po yung ano yun? Ito yung ano, yung double yolk. Oh! Ayan. Laki. Very apparent naman pala, di ba? Yung difference sa regular na itlog. Sobrang, sis, parang mas ito eh. Ito talaga ako pinali ng nanay ko. Oh my God! Ang galing! Laki! Brown egg naman namin, dalawang size lang. Malaki, tsaka maliit. Magkakahali malalaki, magkakahali maliliit. Hindi na po siya talaga sinisegregate ng ganito. Hindi. Ayun na nakita natin na nakasort yan. Ngayon, si Kuya doon parang busy-busy. Parang manual po. Oo, manual sorting ang ginagawa niya. Hindi ba subukan? Puntahan po natin Yes, doon. yes, yes, yes. Let's go. Ito si Albert, ang aming egg sorter. Hi, Kuya Albert! Kuya Albert, mahirap ba yung ginagawa mong manual na... Hindi naman po, kung matagal na po nasasanay na lang po sa kahit niya. Ikaw, pakiramdam na lang. Paparamdam na lang. Galing, ha? Alam niya agad lang ng sizes. Gano'ng katagal ka ng egg sorter, Kuya Albert? 10 years na 10 years. Ay, ang tagal na. Tagal. Kuya! Oh! Can I try? Kuya! Gusto ko lang kapain yung mga itlog. Hi, George! Dito po yan. Dito ba yan? Ang bagay. Uy, ito yung mabagal dyan. Nasaan mo? Ayan. Small. Large. Pasa. Pasa. Oh, dito yan. Oh. Ayan. Ang galingan mo, ha? Yes! Nandito si Miss Apple, minamanmanan ka. Miss Apple, thank you po sa pagpapatuloy po sa amin dito sa inyong egg room. Ang dami po namin natutunan tungkol sa mga itlog at sa mga manok ngayong Yes, araw. ngayong araw. Hindi pala basta-basta mag-alaga ng mga ganitong klaseng hayop dahil lalagyan mo pa ito ng sipag, tiyaga at maraming information. There is so much more sa farming tsaka raising farm animals. At marami pa tayong matutunan sa susunod na araw. O, kamusta? Sisiw ba itong ginawa natin today? Okay naman siya. Ang pinaka-importante talaga, yung nalaman natin kung ano talaga nauna. Totoo. Manok. Manok or itlog. Itlog. At ano nga ba na una? Depende sa ruta. Depende sa lugar. Yeah. O, yan mga Bessie, samahan niyo ulit kami bukas as we continue our goal dito lang sa #MainGoals! Bukas, tuloy-tuloy lang ang ating #Racing Farm Animals Goal. Pag-aalaga naman ng kambing ang matututunan natin. Abangan yan dito lang sa #MainGoals. Masailan po sila, madaling magkasakit. Na-research ko nga mga besties sa picky eaters ang mga goat. You should know. Yeah. That's why I'm very picky about it. Ganyan. Linis na. Okay, malinis na. Malinis na. Very good, Chami. Okay na po. Ihanda mo na yung kakainin. Okay. Miss Minchin!